Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. So, sigurado ko sa akin kaya hindi na ako mapapalpak. Sige, mamaya na. Magandang umaga po sa inyong lahat at ito ay ang pagtatlong serye natin sa pagbabalik kakampi natin. So, every gising is a guest, is a blessing mga kakampi. At ngayong araw na ito ay very exciting ang ating tatalakayin. Katulad ng ating mga previous 2 sessions, ito ngayon ay tungkol sa prevention, avoidance of juvenile delinquency. Pabayaan niyo pong i-introduce ko ang ating panauhin. Siya po ay isang babae na matagal ko nang kakilala at napalapit na po siya sa aking puso na naging parte na po siya ng aming pamilya. So, siya po ay isang takbuhan ng kaibigan, takbuhan ng kamag-anak, takbuhan ng lahat ng tao. Ito po ay isang undefeated mayor sa Angadanan, Isabela. Pero, hindi pa yan. Nung siya po ay, bago pa siya mag-mayor noon, siya po ay isang certified public accountant at siya ay nagtrabaho sa isang multinational corporation. Siya po ay mayroong master's degree in executive master's degree in business administration sa AIM. Bukod pa dyan, siya ay women's sector representative ng probinsya ng Isabela. Ibig sabihin po siya ay tagapagtanggol ng lahat ng babae at hindi lang ng babae, kundi pati mga kabataan. Kaya angkop na angkop po siya sa ating programa. Pero naman, siya ay isang practitioner ng positive psychology dito sa Pilipinas. Actually, siya po ay isa sa nag-umpisa ng positive psychology dito sa ating bansa. Tatanungin po natin siya mamaya kung ano yung positive psychology. Alam niyo po ba na siya ay isang counselor din? Siya ay isang pastoral counselor at nagtapos siya sa Ateneo de Manila University sa Center for Family Ministries. Siya po ay may 6 na anak na noong kami ay unang magkakilala, 7 taong gulang pa lang ang kanyang anak. Yung panganay. Kasi po yan 7, 6, 5, 4, 3. Tapos, meron pa pong kumabol na isa. Ngayon po ay adults na ang 5 anak niya at lumaki napakabubuting mga bata, napakababait na mga bata. Talagang mamahalin mo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ang ating guest ngayon ay si Honorable Lourdes Panganiban. Gandang umaga, Madam. Magandang umaga po, Tita Cherry, at gayon din sa lahat po ng kasama natin sa araw na ito via online. Yes. So, meron ka bang gustong batiin muna specifically? Siguro po kunin natin hindi sanay So, bumabati ako syempre sa yung aking 6 na anak. Yan. Okay po. At syempre ang sanhi ng aking 6 na anak ang aking asawa. At gayon din po ang aming mga kasama, mga kaibigan dyan din po sa probinsya ng Isabela. Yan. At syempre sa lahat po ng kababaihan at mga kabataan na nanonood po sa atin sa araw na to.
So tatanong ko, alam niyo po mga kakampi, ang amin pong tawagan ay Mader. Yeah. Yun po ang aming term of endearment na dalawa, Mader. Kasi po kami ay magkagrupo sa counseling group. So alam niyo din po ang inyong lingkod ay isang counselor. So okay lang po ba sa inyo? Okay din ba sa iyo, Mader, na Mader ang tawagan natin dalawa? Mas Mader, mas makatotohanan kung ang tawag natin yun talagang Mader. Yeah. Okay. So, ano nga ba yung positive psychology? Mader, actually, yung positive psychology is a branch of psychology. But ito yung mga makabago, no? Yung mga makabagong natuklasan na branch ng ating psychology. But it's more on pagtuturo ng mga positive psychology interventions para tayo ay mag-thrive. Ika nga, para tayo ay umusbong, yumabong, no, sa Tagalog. So, it's more on we thrive. And it's also focusing also on yung flourishing na tinatawag. Flourishing, thriving, para ika nga tayo ay masabi natin tayo ay may well-being. Ibig mo sabihin, hindi puro mga clinical impression, clinical diagnosis, hindi puro mga DSM-5-TR ang ating pinagbabasihan. Usually, ito yung maganda, no? Yung ating tinatawag na yung talagang traditional, yung the psychology per se, especially yung mga may mga tinatawag na nating may mga symptoms, no? Yung mga symptoms ng mga mental health concerns, yung mga depression, anxiety. Ito yung sinasabi natin na minsan nagbubunga dahil sa trauma. Ito yung mga nasa negative continuum pa. So tayo as EMDR therapist, as trauma therapist, we try from the negative continuum is dali natin sila sa zero. At least magkaroon ng healing ng trauma. And then dito kadalasan na pumapasok yung ating well-being or positive psychology, yung mga positive psychology interventions. Kasi ang gusto natin, from zero, pumunta naman sila dun sa positive continuum. Kung paano pagkatapos magkaroon ng healing sa trauma, no, ay mas matuto silang mas mag-grow, mas mag-flourish, mas mag-thrive, at mas mag-function as well-being. Naku, napakaganda pala niyang positive psychology. Yung positive psychology ba, Madere, pwede sa bata? Yes, Mader. Actually, pwedeng yung mga napakasimple, no, nung ibang mga positive psychology interventions na ginagamit natin, no. Although mas maganda yung experiential. Example lang, no, na hindi natin maaring nalalagyan ng tamang kumbaga hindi lang natin nalalagyan ng tawag dito yung term na more on the psychology, but ginagawa natin yon as parents. For example, yung tinuturuan natin yung mga anak natin to say thank you. Diba? Gratitude is one of the positive psychology intervention. When we learn to be grateful and count our blessings, no, and routinely kapag natututunan nating magpasalamat, no, kahit marami tayong dinadaanan na mga challenges o pagsubok, nakikita pa rin natin na meron tayong mga bagay na pwede nating ipagpasalamat. Halimbawa, Mother, no? Lahat naman tayo, especially adults, dami nating dinadaan ng mga challenges everyday, no? Na pwedeng minsan makapagpababa ng ating moral, sanhi ng kalungkutan sa atin. Pero kung makikita natin na may mga bagay pang na pwede nating ipagpasalamat. Example, nagising tayo tulad mo nga ng iyong intro kanina, no? Na meron pa rin tayong pagkain na kinakain, kung buo ang ating pamilya, nandyan ang kasama natin ng mga mahal natin sa buhay, abay tayo may hangin na nilalanghap, yung mga bagay na yun kasi may mga tao na kailangan pang i-oxygen para makapag-function in their daily life. So kung may mga bagay na nakikita natin na gayon na marami pa tayong pwedeng ipagpasalamat, so nagbabago yun, mas nagiging resilient tayo, no, sa pananaw natin sa ating buhay. Alam mo, ako ay very kumbaga vulnerable. Madali akong matouch. Lalo na sa mga bagay na kabutihan, ano. Ako yung madaling maiyak, maluha, ano. Pero
umuusbong pa rin yung awa ko. Naalala mo, noong 2004, Yeah. volunteer tayo sa Bantay Bata, di ba? Yes, yes, Mother. 2004 to 2006, nagjo-duty tayo every Saturday. Yes. Oo. At hindi ko makakalimutan, mga maliliit na bata, 6 years old, 7 years old, 12 years old. Mm-mm. Sila yung mga lumabag na sa batas. Yeah. Mga nagnakaw na, mga akyat bahay na. Mm-mm. Yun ba, Mader, masasabi mo na kinulang ba sa pagpapalaki ng magulang? Kinulang ba sa pangaral? Ano kaya sa palagay mo ang sanhi ng mga bata na napapariwara? Magandang topic yan, Mother, kasi lalo na sa panahon ngayon, no, na nakikita natin na napaka-dynamic at nag-evolve na rin, ano, yung mga generation natin ngayon, no, especially dun sa presence ng social media, no. So, masasabi natin na yung mga batang yon, according nga sa mga research, no, na yung delinquency na tinatawag, no, mula pa lang pagkabata, nakita natin ito ay maaring nagmula o nag-ugat kasi tulad dun sa mga sa Bantay Bata natin, no, mga abused. Abused children. Yung abuse, pwedeng physical, pwedeng emotional, no, na nagmumula kadalasan sa pamilya na pinagmulan, no. So, isa 'yon. Yung mga exploited na bata, no? Bata pa lang, meron tayong mga nababasa sa mga news na yung mga magulang pa ang siyang nagbubugaw, diba? Na tinatawag natin, o sila pa yung parang nagbebenta doon sa kanilang mga anak. Yung mga abandoned o yung mga iniwanan, mga neglected, example, yung mga iniwanan ng magulang, yun yung mga maaring pagmula na, no, ng delinquency. Or kaya yung mga batang wala nang matirhan. So, nagiging bahagi na sila, yung mga street children na tinatawag natin, wala nang kumakalinga sa kanila. Bata pa lang, nagkakaroon na sila nung strong will, no, yung parang survival of the fittest, yung mga ganon, Mater. O kaya nagiging member din sila ng mga gang para mag-survive, diba? Yung nagkakaroon ng peer pressure. Yun. So, o kaya ay nabubuhay sila sa isang komunidad na masasabi nating kumbaga pugad na or pamilya na nakikita nila na ang mga magulang ay either alcoholic or drug users, ika nga. So, masasabi natin na itong mga bata na kinakikitaan na natin ng mga delinquent behavior na bata pa lang, ay masasabi nating may malaking bahagi, no, ang magulang, no, kung papaano nagkakaroon ng mga bata may tinatawag na delinquent behavior, or ika nga yung misbehaving, yung wrongful, or yung harmful behaviors na tinatawag. So masasabi mo ba, kasi ang aga natin na-expose sa ganyan, no? Pagka-graduate natin na-expose tayo, ano? Yes, masasabi mo ba na walang batang pinanganak na masama? Yeah, Mother, tayo naman naniniwala na innately we are good beings, eh. Oo. Innately in our core, we are tayo, no, sa paniwala natin as Catholics, no, that we are all created, and Christians, no, we are all created in the image and likeness of God. And of course, ang masasabi natin, yan, pag yung bata, 'di ba, paglabas, 'di ba, yung pure, 'di ba, talagang kumbaga empty vessel yung bata, eh. So nagkakaroon ngayon ng ika nga ng mga ng ganitong pangyayari dun sa bata, sa mga eksperyensya na pumupuno dun sa empty vessel natin. Although may mga studies din na sinasabi na possible yung mga anti-social na tinatawag o yung mga violent tendencies o disorder ay meron ding posibilidad na namamana o genetics na tinatawag. Kaya nga, 'di ba sa atin sa CEFAM, no, sa counseling, chine-check natin yung genogram. Nakikita natin, example, yun na lang ng alcoholism.
Makikita natin na itong batang to ang agang uminom ng alak o naligarilyo. Makikita natin ay yung tatay ganong edad din nagsigarilyo, ay yung lolo ganong edad din nagsigarilyo, ay yung lolo sa lolo ganon din lasinggero, umiinom lahat. Or yung mga ganon, mother, pwede din nating masabing namamana yung faulty behavior. Or maaring dahil nga yun yung diba? Minsan nga hindi lang naman yung mga negative behavior diba? Minsan nga masasabi natin ay ito pamilya to ng mga doktor. Mula sa kanununuan doktor lahat to. O kaya yung isang pamilya mula sa kanununuan teacher lahat ito. So may ganun tayong tinatawag na pwede nang tawag dito yung yung intergenerational. So eka nga, it runs in the family. Yes. It runs in the blood, di ba yung sinasabi natin? Hindi daw magbubunga ng mansanas ang santol. Yung ganon. So parang yung talagang nature and nurture. Yes, oo. Nang tayo ipinanganak, wala tayong kaalam-alam. 'Di ba? Wala tayong kumbaga nga yung innocence. Wala tayong muwang. So nagkakaroon lang tayo ng mga kung paano tayo nagre-react sa mga bagay sa paligid natin base sa mga eksperyensyang inilagay natin sa ating mga alaala. Alam mo, hindi ko makakalimutan nung ikaw ay undefeated mayor. Ilang term, Mother, yung undefeated three mayor? terms. Three-termer undefeated mayor and kinaklamor for more. Hindi ko nakakalimutan ang kwento mo, yung mga kwento mo na dadalhin sa'yo, inabuso yung bata ng ama. Kasi kami yung unang nakinabang sa richness ng mga kwento mo tungkol sa pakikisalamuha mo sa mga pamilya. Yes. Noong unang panahon, ang tawag lang natin sa kanila ay juvenile delinquents. Ano ba ang tawag natin sa mga bata na nagkakasala ngayon? Okay. Mother, kumbaga, yung mga batang nagkakasala, ang tawag natin sa kanila juvenile delinquents in general. Pero kapag itong mga bata na to ay humantong sa naikorte o kumbaga na i-complain sa pulisya, so sa mga legal na ba, ang tawag na sa kanila ay yung mga tinatawag nating CICL or yung children in conflict with the law. So meaning ito yung na ipabarangay, example, na ipapulis o kaya kinasuhan ng mga either petty crimes, major crimes, sa amin na bata pa lang meron kami noon case na 12 years old, rape ang ikakaso dapat, so yun lahat sila na may mga tinatawag na violent or criminal tendencies na minor or major, mga juvenile delinquents, may delinquency na tinatawag misbehavior. Although kapag ikaw ay na-elevate na sa isang like a barangay or legal body, police, yung ganyan, nagiging child in conflict with the law. Ito bang pagiging child in conflict with the law ay nakatatak na? May record na ba ang bata? Kasi sa atin, Mother, ang maganda sa atin, may batas naman na nagpo-proteksyon doon din sa kung paano natin i-handle yung mga tinatawag nating children in conflict with the law. So meron tayong mga intensive intervention, justice intervention na ginagawa kasi hindi naman sila talagang sabihin nating ikinukulong. Kasi nga sa batas, yung mga lalo na yung 12 to 15 years old, nasa supposedly pangangalaga yan ng mga magulang or kung walang magulang, isa na sa pangangalaga ng DSWD o ng bahay pag-asa na tinatawag, meron tayong bahay pag-asa centers, So sila yung nangangalinga to make sure na magkaroon ng intervention, yung just intervention para sa mga batang ito na nasasabi nating napariwara o naliligaw ng landas, Ang term ko is napapariwara o naliligaw ng landas kasi naniniwala naman ako as a therapist na wala naman talagang kung tutuusin
tayo syempre nasa positive tayo, no? Perception natin yung hopeless case na tinatawag, no? So may mabigyan lang itong mga bata nanto ng tamang pangangalinga, no? Tamang suporta, tamang pagtuturo or ma-educate sila, masasabi natin na pwede, no? Na pwede nilang matawiran yung kanilang mga tinatawag na misbehavior or delinquency. Okay. Ako kasi, very conscious ako diyan sa salitang nakatatak. Yes. Kapag ang isang adult ay napreso, siya ay mahihirapang kumuha ng police clearance, NBI clearance, barangay clearance, municipal clearance. Sila ba ay magkakaroon ganon ng public na tatak na pagpunta nila sa NBI? Hindi sila, di ba, na kasi nire-rehabilitate sila, no? Yun nga yung part of intervention, no? Lalo na pag ang crime kinumit ng sinasabi natin na below 18 years old. 18 years old, adult na yon, no? So ito yung mga mas may protection nga yung batas kasi nga bata. Ay, salamat. Ang treatment, hindi katulad, kaya nga hindi sila ikinukulong pag 12 to 15, di ba? Hindi sila, inilalagay pa rin sila sa pangangalinga ng mga magulang, although with proper supervision na dapat ng DSWD, 'di ba, ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, no, kung paano sila maaalalayan. Pero pag normal korte na 'yan natin. Okay. So, gusto ko i-share sa mga kakampi na may project tayo at ikaw ang first speaker sa basic counseling skills para sa mga social workers ng Bahay Pag-asa doon sa Calabarzon. Okay. So mga kakampi, siya po kasi si Mader o si Ma'am Lourdes ay bihasa diyan sa CICL na yan. Bakit ka nga ba naging bihasa bukod sa iyong pagiging nanay ng 6 na anak at saka mayor? Bakit ba parang ang imagination ko sa iyo, ikaw ay tagapagtanggol ng mga batang naaapi? Madal kasi mula sa poll, na siguro dahil ina ako ng aking 6 na anak, no, as a mother, no, nakita ko kung ano yung kahalagahan, no, kahalagahan kung paano mo ino-nurture yung iyong anak. So naging advocacy ako na mulat sa poll, no. Ako nga 'di ba, from finance. Di ba? Finance ako, di ba? CPA, ganyan. But I shifted to counseling, to positive psychology, to trauma counseling, because of the fact na nakikita ko yung pangangailangan kung paano pwedeng gabayan yung mga bata. Doon nagmula yun nung ako mismo as a mother, nakita ko kung gaano yung pangangailangan. Nagsimula nga yun sa akin, Mader, na lalong nag-intensify yung aking desire na umalalay, lalo na dito sa mga delinquent na bata. No? Nagsimula yan yung aking anak, para nung nag-aaral siya, may mga bully. May mga napubuli sa kanya. So, isang araw, umuwi siya, lungkot na lungkot siya kasi binubuli daw siya. No? He's called names by yung mga schoolmate, ganyan. So, doon ko nga na, dahil nga napag-aralan naman natin, na usually yung mga batang nambubuli, ito ay mga batang may mga concern. It's either na-abuse sila, or binubuli din sila doon sa bahay, na ima-manifest lang nila yung action nila paglabas nila ng bahay kasi suppress sila pag nasa bahay sila. So nung panahon na yun, sabi ko, naku, walang pinipiling status sa buhay, no? Yung naaabuso. No? Kay mayaman, wag natin sabihin mayaman, kay sapat, no? May kakulangan, lahat ay pwedeng, mga bata ay pwedeng maging subject to abuse. No? Kaya edukado yung kaya hindi edukado, lahat pwede. So nakakaawa naman kasi itong mga batang to, sila nga, 'di ba, sabi nga ni sila ang future, sila ang next, 'di ba, yung they are the child is the father of man. Children is the future, 'di ba? The greatest love of all, 'di ba? So itong mga bata na to na hindi nagabayan, paano pa nila ililid yung future? Kaya nga napaka-importante doon pa lang sa formative years
ng mga bata ay meron na silang masasabing significant other sa buhay nila. Sabihin natin, paano kung naulila na yung batang yan o wala na? A significant other doesn't necessarily mean na siya yung magulang. Kahit auntie yan, kahit lola yan, kahit kapitbahay yan, kahit teacher yan, or kahit na social worker yan. Pag sinabi nating significant other, ito yung taong pwedeng makapagparamdam ng pagmamahal, tiwala, respeto o paggalang o pangunawa doon sa bata. Yung nare-relate ng bata na pwede niyang mapakita kung anong yung mga masabi o malapitan sa mga oras ng pangangailangan niya o may mga gumugulo sa buhay niya, ito yung mga tinatawag nating tumatayong significant other. Ayun. So, Mader, dahil ang karamihan ng ating mga manonood, mga kakampi natin ay mga OFW at ito ay mainly inihahandog natin sa kanila. O sa mga magulang na kahit hindi OFW, halimbawa mo taga Bicol, tapos nandito sa Maynila yung magulang, nagtatrabaho, no? Paano ba mapapangalagaan yung bata? Or kanino ba nila dapat iwan yung bata? Yun yung hindi naman porket nasa labas sila ng bansa or nandito sila or malayo sila ay mapapabayaan na nila. Lalo na ngayon sa mga panahon na ngayon na ang ganda-ganda ng communication, no? Means of communication. Meron ng Viber, meron ng WhatsApp, meron ng Messenger, no? A video call pa, 'di ba? Pwede ka pang mag-FaceTime. So itong mga bagay na ito, ang kinakailangan lang is even with the distance ay matuloy natin na magkaroon tayo ng tinatawag na communication. No? Na huwag tayong bibitaw kahit doon man lang sa communication na yon sa ating mga anak. No? Itinatawag natin to na we still need to foster yung positive relationship through open communication sa ating mga anak despite our distance, no? And kung may papaliwanag natin sa ating mga anak, 'di ba, kung bakit kinakailangan, kasi minsan ang usual, no, psyche, lalo na yung bata, no, kapag umalis ang magulang, ang intindi nila ay hindi ako mahal, iniwanan ako, pinagpalit ako sa ganito, sa ganyan. Pero kung yung open yung communication na ipapaliwanag ng magulang kung bakit kinakailangang magkaroon ng pansumandaling paglalayo, 'di ba? Hindi natin nawawala yung bond na yon eh. Yung significant other, pwede nating makita kanino ba pinaka-close yung bata na mapapagkatiwalaan din natin, ha? Kasi napaka-importante dahil sa haba ng panahon, no, na nakikita natin kalimitan nangyayari ang pang-aabuso dun pa sa mga malalapit, lolo, uncle, pinsan, even kapatid na lalaki, lalong-lalo na tatay. Dahil may mga tatay na mali ang pananaw na akala nila pag alis ng asawa nila, ang papalit na role doon sa dapat gampanan ng asawa ay ang kanilang anak na babae, lalo na yung anak na panganay. So, kailangan, bata pa lang din, turuan na paano mag-set ng boundaries. Diba? Like ako, yung mga bata ko, natatandaan ko, gumawa ako ng sarili kong kanta. No? Kasi hindi pa nila maiintindihan, di ko man sila magagamitan ng technical term ng mga bata pa sila. Nag-compose ako para for them to protect their body. No, na o anak, pagka kay driver, kay kahit na sino na nag-touch sa mga masiselang bahagi ng iyong katawan, you must let mommy know. Tapos ang gumawa ko ng kanta, i-share ko na lang. Sige nga. Oo. Ang katawan kong ito ay akin lang, akin lang, akin lang. Ang katawan kong ito ay akin lang, aalagaan ko ito. Yan, aalagaan ko ito pagkat ito ay akin lang. Ganun lang, kasimple. But when I teach it to them, when I taught them that song, tinuturo ko kung ano yung mga importanteng parts na papangalagaan na yun. Although hindi ko naman, ang katawan kong ito, yun. So, at least, kahit na 3 years old, lalo na yung mga 3 years old, diyan nangyayari yung mga pang-aabuso, no? Yung 3 years old, 4 years old, yung hindi nakakapagsalita, yun yung masaklap doon. And mother, I remember it na meron akong
may lumapit na tulong sa akin no, na isang actually naiwan yung batang yon no, na hindi ko to makalimutan no, na bata pa lang siya, meron na siyang tendency ng perversion no, yung parang yung siya yung lumalapit sa mga lalaki na para parang nang entice, ganyan. Highly sexualized behavior. Highly sexualized. It turned out, pagkatapos nating i-assess, no, at that time, dahil itong batang to, at a very, very young age, ay sexually abused. So yung tendency na itong mga sexually abused na ito ng mga bata, no, lalo mga batang babae or lalaki, pwede nga silang maging highly sexualized, pwedeng makadevelop ng perversion. Yung feeling na yon na hindi nila na-express pa nung bata sila, ay maaaring hinahanap nila subconsciously. Pero hindi nga nila ma-verbalize, hindi nga nila alam na at that time mali yun. Diba? Sa kamuraan pa na lang pag-iisip. May arousal dahil yung switch, yung amygdala na dapat sa 20 years old or 18 years old pa on ng 3 years old. Yes, Mother. Yung nasa brain, ano, tapos nag-physicalize, hinahanap nila. True, yun. So, yun yung mga kinakailangan talaga nating pag-ingatan. Pero ito lahat naman na to, lahat to pwedeng ituro during the formative years ng mga bata. No? But kailangan din ma-educate, no, maturuan din ng mga magulang kung paano natin pangangalagaan yung ating mga anak, lalo na in these changing times. Kasi hindi na katulad noon. Iba yung the way na inalagaan tayo ng ating mga magulang. Noon naman walang cellphone. Noon naman walang social media. Kaya ako kailan na lang tayo nagka-FB, mga 10 years ago na lang tayo FB. Diba? So, mga bagay na very dynamic na talaga sa ngayon. So, ang tanong ko, ito, dalawa ang tanong ko pag susunurin ko na. Number 1, ano ang red flag na titingnan ng isang magulang kung ang anak niya ay naaabuso? Okay. Pangalawa, kasi kapag ang anak ay inaabuso sexually o kaya physically, ang sasabihin ng perpetrator or abuser, papatayin ko ang kamag-anak mo, uubusin ko pamilya mo pag nagsumbong ka. So, ano yung kailangang ituro doon? Sa number 1, red flag. Number 2, ano yung sasabihin niya sa anak niya na ipe-preempt ba niya? Kasi kung halimbawa mo ako, Mother, pinipreempt ko. Abusers will say, I will kill your mother. I will kill your father. I will kill your family. Ganyan. So ano yung ma-share mo doon? Mother, ang red flag, kaya nga kinakailangan meron tayong pagkilala sa mga anak natin. Hindi natin makikita yung red flag kapag wala tayong connection sa ating mga anak, no? Of course, bata pa lang yan. Kung tayong nagpalaki o kahit na hindi tayong magulang, significant other, alam natin yung mga natural behavior o kaya yung mga normal na behavior ng batang yan, no? So any slight change, kung dati may mga pagbabago, no? May mga pagbabago, makikita mo biglang parang tumahimik. Hindi na nagsalita. Tinatanong mo, ay magsalita. Anong nangyari? Wala. Pero makikita mo, in fear yung bata. So yun, red flag yun, mag-observe ka na. No? Kailan yun nagsimula? O ano yung mga sitwasyon nung nagsimula yun? Ayun. So para makita natin no, kung ano yung pattern ng changes ng behavior. Ano pa? Yung ayaw umalis sa nanay, nakatag-along. Diba? Lalo yung mga 3 years old, ayaw magpaiwan. Dati naman, naiiwan mong naglalarong mag-isa. Pero hindi niya na-verbalize. Ngayon, ayaw na, no? Hila-hila. Yan na niya yung iwanan mo, possible yun. Na dati hindi siya ganun, ha? So, ang sinasabi ko, yung changes in behavior. O, diba? So, dati kumakain, bigla na walang ganang kumain. Diba? So, kung yung may mga pagbabago sa kinikilos ng bata, maaari yon. So, yun, pwedeng red flag yun. Naging iyakin bigla. Diba?
or biglang naging palatantrum. So yun yung mga red flag. Hindi lang naman sa abuse, no? Possible na may ibang nagiging concern yung batang yon. Kaya nga importante, tayong mga magulang, keen tayo in observing the behavior of our children, no? Tulad example, nung kinikwento ko sa iyo, hindi naman yung anak ko yung nagsabing, "Mama, may nambuli sa akin." I know that my child is a very jolly child. Every time nalalabas siya ng school, ang unang gagawin niya, tumatalon sa akin yun, niyahag ako, "Love you, mommy, let's eat," and ganyan. But that particular afternoon, he really looked so sad. Down face, walang gana, which is a very unusual. Kasi nga, kilala ko yung bata ko. Ako yung sumusundo sa kanya sa school. Alam ko yung behavior niya. Diba? Alam ko paano siya magsalita. And then, all of a sudden, kaya doon ako nag-open up. Is there something wrong? What happened during the day? Yan. At mga nangyari during the day. Anak, Mama notice, then napansin ni Mama para alam niya na concerned ka, na nakikita mo. Diba? Na may pagbabago. So alam niya na concern, no? Na pwede akong mag-open sa mama ko kasi alam niya na may pagbabago, ito maitatago sa mama ko. May ibang mga magulang, no? May mga siguro hindi rin nila alam kung paano i-handle, no? Bago sa kanila 'yon. Pag example nagtantrum yung anak, ang tendency lalong pagalitan. Kaya biglang naging iyakin yung anak. Imbis na alalayan, nasasabihin, "Ang iyak-iyakin mo, tumigil ka dyan. So lalo nang putol na yung way na pwedeng makaprobe tayo dun sa bata o makapag-open tayo ng communication. So, yun yung mga bagay na pwede natin i-take note also as magulang. As a red flag. Sasabat lang ako, ay tutuloy mo yan. Yes. Ayon sa isa kong nabasa, kasi tayo, pag dumadating yung mga anak natin, na masiswerte mga anak natin, kasi ayabang, humbly speaking. Hands-on. Naging hands-on nanay tayo. Hindi daw tama yung tanong ng, "How was school today?" Kasi ang isasagot lang daw ng bata, "Okay." Oo. Yeah. Hindi daw ganon. Tatanungin mo daw, "How was the morning? How was recess? How was lunch? How was ganon?" Ganon daw. Parang halos per ora daw. Kinachap mo, no? So hindi daw makakasagot ng okay. Kasi daw yung okay na yun, parang it comes from the top of the head na sagutin lang na okay. Kaya kailangan mayroong magandang pagtatanong. Yeah. Totoo yan, Mader. At saka yung question, Mader, hanggat maaari, wag answerable by yes or no. Yun. Diba? Yung pag sinabi mo, kamusta yung araw? Okay ka ba today? Sasagot ako. Pero kung paano yung araw mo? Paano si teacher? Diba? Paano yung mga classmates mo? Yung more on, ang sasagutin nila is a why or a how question. Hindi lang yung question na answerable by yes or no. Tapos na yung conversation. So ito naman, yung pagdugtong dun sa pangalawang tanong, paano mo ma-encourage kung sila ay binabantaan ng perpetrator? Papatayin ko nanay mo. Ayan. So, makikita nga natin na kapag nga yung bata, kung na-observe natin, talagang in fear. So, doon na mas mag-focus, mag-observe, no? Yung nanay. Tingnan niya kung, kanino ba mukhang natatakot yung anak ko? Diba? Doon mo makikita, ito dati close to sa tatay niya. Ito dati close to sa lolo niya. Kasi ang titingnan mo ngayon, sino yung nasa circle ng iyong anak? Diba? Sino ba yung mga posible, no, na kung ang pakiwari mo ay naabuso sexually, no? Kanino mo ba iniiwan yung anak mo? Then tingnan mo kung may pagbabago ng relationship doon, hindi lang sa anak mo, pati doon sa tao na yon. Paano yung kaya nga yung kung hindi ma-verbalize ng bata, dapat yung magulang lalong mas maging observant. Saan mo iniiwan yung anak mo, kanino mo iniiwan. Dati nakikita mo ganitong relationship niya dito sa taong to. Ngayon,
papaano. Kasi ang usually, of course, pag bata, ang makikita mo, 'di ba, kung napanood nga natin yung Inside Out, no? Ano yung nagpe-prevail na emotion sa mga naaabuso, dalawa takot at galit. Yes. Kasi Oo. amygdala. Correct. Diba? Paulit-ulit nilang naririnig sa amygdala. Takot at galit. So pag nakita mo na itong batang to, anak ko, iniiwan mo sa pinsan niya, kunyari, pinsan niya lalaki. Ngayon, ayaw na niya doon. Bakit niya lang parang magta-tantrums na siya? Teka muna. Mas mag-o-observe ako. Hindi naman tayo magja-jump sa conclusion, di ba? Mas mag-o-observe tayo. And honor the behavior ba? Yeah, honor the behavior, no? And more, then mas lalo tayong nakikita natin na may pagbabago, mas tutukan din natin yung anak natin, 'di ba? Yung kumbaga ito yung mas panahon na may mga red flags ka na, mas lalo kang maging mapanuri. Mas lalo kang maging matutok, no, doon sa sitwasyon. Kaya lang ang katanungan mo nga diyan ay kung papaano kung wala nga yung magulang, no, nasa abroad. Sigurado naman na merong mapapagkatiwalaan, no? Mapapagkatiwalaan. But usually, no, may mga bata, lalo na yung mga nag-aaral, no? Na maano mo yan kung not only abuse, no? Yung mga sumbong. Yung anak mo, ang tigas-tigas ng ulo. Ganyan. Anak mo ganito, ganyan. So you have to validate kung totoo ba yun or hindi, diba? Usually nga, kapag wala ka namang na-establish na communication or connection sa bata, sabi niya, walang problema kasi lagi akong pinapagalitan. Okay. But dito naman papasok na pwede na magkaroon tayo din ng, lalo na kung nag-aaral, no, yung coordination doon sa school, kung paano ba nagbe-behave yung bata doon sa school. Di ba? Nagiging truant ba yung bata? Nag-absent ba madalas? Or bumabagsak sa mga grades? Alam mo, maraming path paano natin pwedeng alamin, no, kung ano talaga yung mga pwedeng nangyayari sa mga anak natin sa school. Yung gusto kong i-share na kung yung bata lagpas na sa umiihi sa banig, tapos biglang umihi sa banig o dumumi sa banig, it is a positive sign na may bullying, may abuse na nangyayari. So yung enuresis and encopresis, dahil hindi naman tayo pwede mag-physical examination, so titingnan mo, wala namang mga pasa. Pero pag sinabi sa akin, kahit na in passing, itong si grade 5 na umiihi pa sa banig. Naku, napaka-red flag sa akin yan. Dahil, part yun ng parasympathetic nervous system. Naku, kako, na-stimulate. So, something is wrong. Ano pa, Mother, yung pwede mong... Ito naman. Tulad doon. Paano yun? Like example, bedwetting, no? Para magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi talaga namang, siguro meron akong kakilala, matatawa ka naman, Mother, may kakilala ko, 65 years old na, naiihi pa rin sa banig. Ay, baka prostate na yun. Oy, ano itong babae, no? Babae ba? No? Talagang na niya yun. Siya na yun. So, natin, yung dalas. Di ba yung dalas? Dati hindi. Tapos ngayon, napadalas. Tingnan din natin. Pero kung minsan, di ba, in a very deep sleep, no, na hindi natin alam. Di ba, minsan yung napapaniginipan mo, umiihi ka, yung pala, umiihi ka na talaga. Di ba? So, siguro, pag nakita natin na yun, it's another change. Yun ang tinatawag natin na mga physiological mga changes din na nangyayari dun sa katawan ng tao. Pwede naman munang ipa-check natin talaga sa doktor. Kung 65, i-check na yan. Sa kanya talaga mukhang may problema, may muscle niya sa bladder. So, kahit yung mga bata natin, di ba, pag nakikita natin, naging madalas and all, para magkaroon tayo ng mas
hindi tayo agad makapag-jump into conclusion. No? So, gawin muna natin like na medical check-up, diba? Kung wala siyang problema talaga with the urinary bladder and all, okay naman ang mga kidneys niya, and teka muna, mukhang nagiging psychological na to or emotional na tong symptoms na to, no? Dahil usually, hindi naman ito normally, diba, yung naturally na nangyayari, no? So, yun, Mother. So, yun yung pwedeng gawin. Just make sure na walang medical condition, and with the medical condition na we probe more. Ngayon, ako dahil ang aking present na relationships ay sa mga guro. Dahil yung mga kaklase ko dito sa aking yung latest na pinag-aralan ay mga guro, ano? So talagang umuulan ng kwento, talagang nasya-shock ako. Napapanganga ako kasi 10 years old, nanonood ng pornography. 10. Imaginein mo yan. Naglalaro pa lang tayo nun, Mother. Oo, sabi ko, 10. Pinaglalaroan ko pa yung shatong noon, nung 10 years old. Tumbang preso pa tayo. Oo, saka mga badminton, ano. Paano ba? Palagay mo ba? Kung nagising na, nabuksan na yung brain sa pornography. Kasi ano yan tuloy-tuloy yan magkakaskade yan. Pornography, hahanap ng ibang bisyo, hanggang sa baka mamaya maging prostitution. Napakaraming acts of prostitution dito sa kinaroroonan ko. Napakarami. Nagugulat ako na halagang 150, 150 pesos. Ganon. Kanilang bayad or singil. Oo. Ano bang palagay mo ba? Mapuputol natin yan? Sabi nga natin, Mother, wala naman tinatawag na hopeless case. Pwede kung yung maaagapan natin, makikita natin na ika nga, yun yung hindi natin na palagpas, no? Nung ginagawa niya yung unang mga nagsisimula pa lang siya sa ganon. Okay. Itong example, pornography, ano ba yung attention dapat ng mga magulang? Tayo, we lead by example as parents. Diba? Ang formative years o tinatawag na value formation ng bata ay nasa first 7 years old. Kung example, sa isang bahay, kakalat-kalat dyan sa sofa mo, kakalat-kalat dyan sa paligid mo, yung mga pornographic magazines. Or kaya, ang naka-application sa iyo sa gadget mo, na nilalaro ng anak mo, mga pornographic photos, sabihin natin, or videos, or ano. So, na hindi natin na ipapaliwanag doon sa bata na hindi. Kasi di naman alam na nabukas nila yung mga yon, diba? So, ang tendency, akala ng bata, tama yun. So, kinakailangan maging maingat ang mga magulang. Kaya nga tayo, pag nanonood, ito nga, yung atin ng programa, parang kailangan may gabay ng mga magulang. So, napaka-importante nung example, no? We lead by example. Na, sa atin naman, nasa pag-iingat na tayo as magulang, yung pag-iingat naman natin, no? Na unless yung magulang mismo walang sense of values, diba? Usapan niya, kaya nga ipapass on mo na yung intergenerational faulty behavior, no? So yun. And then pangalawa, as magulang, dapat nakamonitor tayo kung lalo na yung mga talagang mga children, no, na kung ano ba yung mga laman ng kanilang mga gadget, no, social media, di ba? May dapat may limitations lang. Kung ano lang yung pwede nilang buksan na application, ano lang, or kung meron nga sa amin nung growing up ng mga bata, yun lang app na pang-eskwela ang pwedeng laman nila ng gadget. Doon sa sa private school? Oo. Dito naman usually public school, wala namang kanya-kanyang gadget. Lahat ng bata may kanya-kanyang gadget. Common phone o kaya common gadget yung ginagamit per pamilya. So hindi mo na alam lahat kung ano.
ang nakalagay dun sa gadget na yon unless i-check ng teacher, 'di ba? Kung ano yung mga nakalaman doon. So yun yung mga pwede nating matutukan, no? We also have to give limitations dun sa mga bata kung ano lang na-access nila kasi ang dami nga ngayon na in social media, 'di ba? Yun ang kahit sa Facebook o minsan nakita mo puro anger post. O, 'di ba? Yung sa Facebook ine-express lahat ng angst. Red flag din yun, red flag. 'Di ba? So yun yung mga baka akala nila, uy, ang daming daming like. Thumbs up, daming like. Puro okay yun. Okay magalit, magparinig sa Facebook. Natatawa ako dyan sa thumbs up na yan. Natatawa ako pero hindi ito katawa-tawa. Kaya lang para bang alam mo naman ako I think in images ano. Yes. Ako'y galit na galit, ganyan, magpapakamatay ako. Katuta, thumbs up daw ng thumbs up. Diba? Yun yung wrong notion. Kumbaga, mali yung yung tawag din pagtanggap, no, kung paano yung paggamit, yan yung pag-react, no, 'di ba, yung pag-react doon sa mga post, no? Makita natin di parang na-validate pa natin, nag-thumbs up. Come on, do it. Do that, di ba? Parang mabuti nahuli ng guidance director. Yes. Isang paaralan nito, isang preschool, elementary, high school, college. Meron silang guidance director. Maganda ang kanilang guidance program. Nahuli ng guidance director na nip in the bud. Okay. Ito na po yung tanong ko. Recently, ako yung nag-attend ng isang klase sa isang professor. Ang sinabi ng professor, nalimutan ko na yung pangalan ng subject namin. May isa siyang kliyente sa UP. Okay. Na naging delinquent, naging highly sexualized. Kasi, nung trinace niya yung root, itong bata na ito, nakita niya ang magulang niya na nagtatalik. Yes. Okay. Unang situation. Ang pangalawang situation or pangsusog sa itatanong ko sa iyo, yun bang anak? Kasi katuwiran ko, nanay ako, sa akin ka nang galing. So magbibihis ako sa harap ng anak ko. Ganyan. So kung nakikita ba ng anak natin na ang ina o ang ama ay hubo at hubad, nagbibihis, kasi katuwiran naman natin sila ay nanggaling sa atin. Pero ako hindi ko na itinuloy yung kasi sabi ng mga anak ko, iyo. Sila na mismo yung ano bang masasabi mo tungkol dyan para ma-prevent yung ito na naman yung delinquency na naman? Siguro mother naman hindi naman depende kung paano paghahubad. No? Of course, tayo yung setting of boundaries, tinuturo natin sa mga anak natin yon, di ba? Isang example, kung nagmamadali ka, nagbibihis ka, nandun yung anak mo, alam mo pala, di ba yung ganun? But doon mo nga makikita kung ilalagyan mo naman ng mali siya yung ginagawa. Kahit walang mali siya, nabasa ko na hindi dapat ganun. Paano? Kaya yung boundaries. Yun ang iisang kwarto lang. Ay, yun ang problema, no? Na sa marami pa rin tayong mga lugar o may mga bahay na walang mga partisyon, walang division. So, siguro, yun yung pwede nating sabihin na, sige, magbibihis lang ako. Okay. Labas muna, labas. Di ba, sabi ko nga sa inyo, di ba, di ba yung irespeto ko to sa katawan ko na ayaw ko may nakakakita, di ba? Dahil ito ay akin. Di ba? So, yun yung more or less, kaya pag kayo naman ang magbibihis, okay lang din kay mama na, okay nanay, na lalabas si mama. Dahil respeto ko, nakatawan nyo yan. Gusto nyong magbihis na kayo lang. Pero, dapat consistent. Si mama pwedeng magbihis dapat walang nakakakita. Yung anak dapat di nakikita. Tapos si tatay, ay sige, okay. Tatay, medyo kailangan may consistency. Dahil kundi magkukos tayo ng confusion. Sino ba tama? Si nanay, si tatay. Sino ba susundin ko? Sabi ni nanay, akin tong katawan, bawal, ganyan. Si tatay, okay lang and all. Nag-set tayo ng confusion. Diba? So, ang pinakamaganda, dapat as parents, no? As parents, kahit
lugar ka, kahit saan ano ka, dapat nag-uusap kayong mag-asawa kung ano ba yung mga rules ninyo sa bahay na makabubuti sa mga anak. Kaya nga kinakailangan i-educate yung mga magulang na magiging magulang hindi lang matatapos no doon sa nailuwal natin na maluwalhati ang ating mga anak. Subalit ang maging magulang ay ang responsibilidad higit pa ay yung mapalaki nating mabubuti, no, mabubuting tao yung ating mga anak na buo ang pagkatao. Buo ang tingin sa sarili, no? So yun ang hamon sa ating mga magulang. No, hindi lang basta-basta mapag-aral ko yung mga anak ko. Kapag-aral mo nga delinkwente naman. Diba? Hindi naman nabuo yung form, no? Yung lahat tawag dito yung pwede hindi ganyan ipipilit kahit hindi yung ginagawa gusto niya makuha yung mga bagay sa kanya na in a violent way or pag nakakalamang ng kapwa or yung ganon. So kaya very important yung kung papaano nag-i-instill ng disiplina ang mga magulang. Pero sabi nga natin, ang pinaka-best pa rin na teacher, no, is to teach our children by example. No? We have to walk our talk. Ayun, yan na yung walk We the have to talk walk na yan. our talk. Walk the talk. Diba? Ay katulad natin, tayong dalawa, kumbaga, hindi naman tayo kailangan ng gumising ng madaling araw, umalis ng bahay, o magtrabaho sa bukid. Ano. Kaya tayo, alam natin na 50-50 ang share ng 50 sa guro, 50% sa magulang, o 70 sa magulang, 30 sa guro. Ano. Anong masasabi mo dun sa mga pamilya? Yung guro, ikaw na ang nanay ng anak ko. Yung parang ipinababahala na, o kaya lalaki guro, sir, ikaw na bahala sa anak ko kasi po madaling araw pupunta na kami sa bukid. Namimitas po kami ng kalamansi, nasa kalamansian po kami. Anong masasabi mo doon? Di ba kaya nga kailangan nating i-re-educate yung ating mga educate and re-educate yung ating mga magulang, no? So baka yun yung kailangan pagtulungan ng paaralan, no, na magkaroon ng na ang pagpapalaki sa ating mga anak, hindi lang yan dapat nga yan 60-40 o kaya 70-30. 70-30 or kahit 80-20 pa ay nasa pamilya, nasa mga magulang, yung 20 sa guro, sa kapaligiran, ganyan. No? So, kaya nga i-re-educate natin yung mga magulang kung ano pa talaga ang ibig sabihin ng responsibilidad bilang magulang. Yun nga yung maaring nagiging kulang ngayon eh. Yung minsan, kailangan ko naman to para mabuhay ang pamilya ko, kailangan ko. Pero kailangan nating ito nga yung yung papaano natin ipa-prioritize lahat. No? Paano natin titimbangin kung ano ba talaga yung pinakamahalaga sa atin. Diba? Yun. So, kung nakikita natin na kukulang na nga yung kaya nga importante yung formative years eh. Kasi pumapasok lang naman yung buhay ng mga guro pagka yan ay nagsabihin mong mga grade 1. Tsaka 5 years old, please. 5 years old. Paano yung mula nasa sinapupunan hanggang 5? Saan yun? Yun yung critical na dapat maturuan natin kahit yung mga social graces, yung bata marunong mag-sorry, mag-thank you, I love you. Yun man lang mga basic na gano'n, marunong rumispeto, marunong ang magpaalam. Mader, ang mga anak ko ay mga adult na. Mga binata, dalaga na. But teenager, aking age. Pero yung mga bata, kasi bata pa lang, 1 year old, ika nga. Hindi ako bilang magulang, ang style ko, paano ako mag-parenting, hindi ako namamalo. Hindi ako namamalo. Ako is nandun ako sa kinakausap ko sila at pag ginawa, meron kaming quiet time o quiet share na tinatawag. Pag misbehave, o example, nangurot ng kapatid, doon ka sa quiet share. Pinapasettle down ko siya bago ko pinapaliwanag. So, ako bilang magulang, ngayon kahit ang tatanda na nila, nakuha pa rin sila sa tingin. So, pag tumahimik na ako, o kaya tumingin ako sa kanila ng
Ang tatanda na niyan, ha? Oh. 40 yan. Pero alam nila na may nagawa kaming hindi nagustuhan ni Mama. So, magtatanong na yan, Ma, saan yung mali ko? Ayan. Okay. Oo, Sige. ganun. Ngayon, nakat na tayo at sana, Mader, magkaroon tayo ng susunod na karugtong nito, ano? Yes, yes. Nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi na tayo magko-closing Nice. dahil wala na, nabigla ako yung sa last 5 minutes. Maraming salamat sa iyo at Thank you, Mother. hindi ito ang huli, ha? Yes, Okay. yes, So Mother. mga kakampi, sana po kayo ay may napulot sa aming episode ngayon. 1 oras, parang 1 minuto lang, ano? Dami ng experience ng ating panauhin. So maraming salamat at sana po patuloy kayong manood nitong aming programa na every Wednesday morning, 10 to 11. So bye-bye po. Salamat, Ma'am Lourdes Panganiban. Thank you, Mother. Bye. Thank you. Okay, bye-bye.